Exodus chapter 16 verse 1 to 5. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita, at sa ika-15 araw ng ikalawang buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto, nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan nyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito ay susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda." Amen. Exodus 16 verse 6 to 10. Kaya sinabi nila Moises at Aaron sa lahat ng mga Israelita, "Ngayong gabi, malalaman ninyo na ang Panginoon ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang makapangyarihan, presensya ng Panginoon, sapagkat narinig niya ang mga reklamo ninyo." "Sino ba kami para sa amin kayo magreklamo?" Sinabi pa ni Moises, "Bibigyan kayo ng Panginoon ng karne na kakainin ninyo sa gabi, at bubusugin niya kayo ng tinapay sa umaga. Dahil narinig niya ang pagrereklamo ninyo sa Kanya, hindi kayo nagrereklamo sa amin, kundi sa Panginoon. Sino ba kami para sa amin kayo magreklamo?" Sinabi ni Moises at Aaron, "Sabihin ninyo sa buong mamamayan ng Israel na lumapit sila sa presensya ng Panginoon, dahil narinig niya ang pagrereklamo ninyo." Habang nagsasalita si Aaron sa buong mamamayan ng Israel, tumingin sila sa ilang at nakita nila ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa ulap. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodus chapter 16 verses 11 to 15. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano yon, kaya nagtanungan sila, "Ano ito?" Sinabi ni Moises, "Yan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh." Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus, chapter 16, verse 16 to 20. So, basahin po natin. At ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa ay kumuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya. Sa tolda, kalahating salop bawat isang tao. Namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang nakuha ng marami ay hindi lumabis. At ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang, sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayo magtitira para sa kinabukasan." Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod at bumaho ang itinira nila, kaya nagalit sa kanila si Moises. Amen po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Exodus chapter 16 verse 21 to 25. Mula noon tuwing umagay,
namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag init ng araw, ito'y matutunaw. Nang ika-6 na araw, doble ang kanilang pinulot, isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang mga nangyari. Ipinaliwanag naman ni Moises sa kanila, ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga, araw ng katatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi maubos ay itira ninyo para bukas. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan, at ito'y hindi nasira at hindi inuod. At sinabi ni Moises, ito ang kakainin natin ngayon. Ngayong araw ay mamamahinga. Wala kayong makukuha niyan ngayon. Lamang po. Amen. 6 days you were to gather it, but on the 7th day, the Sabbath, there will not be any. Nevertheless, some of the people went out on the 7th day to gather it, but they found none. Then the Lord said to Moses, how long will you refuse to keep my commands and my instructions? Bear in mind that the Lord has given you the Sabbath. That is why on the 6th day he gives you bread for 2 days. Everyone is to stay where they are on the 7th day. No one is to go out. So the people rested on the 7th day. Exodus chapter 16 verse 31 to 36. Let's read this, mga kapatid. 31. The people of Israel called the bread of manna. It was white like coriander seed and tastes like what wafers made with honey. 32. Moses said, this is what the Lord has commanded. Take an omer of manna and keep it for the generations to come, so they can see the bread I gave you to eat in the wilderness when I brought you out of Egypt. 33. So Moses said to Aaron, take a jar and put an omer of manna in it. Then place it before the Lord to be kept for the generations to come. 34. As the Lord commanded Moses, Aaron put the manna with the tablets of the covenant of law, so that it might be preserved. 35. The Israelites ate manna 40 years until they came to a land that was settled. They ate manna until they reached the border of Canaan. Verse 6. An omer is 1/10 of an ephah. Amen po. God bless everyone. Shalom.